Kaya gumanda tinuruan ko Amen. Praise the Lord. Sa Book of Psalm po tayo. Psalm 78. And please continue to pray also. We celebrate our anniversary this March. No? This is our anniversary month. And dito po tayo sa Book of Psalm chapter 1 verse 78. to 11. Tayo po ay tumayo, basahin po natin ng salitan. 1 to 11. Psalm 78. Okay, in verse 1, give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. Which we have heard and known, and our fathers have told us. For he established testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, and they might should make them known to their children. They might set their hope in God, not forget the works of God, but keep His commandments. The children of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle. And sabay-sabay natin basahin verse 11. And forgot His work and His wonders that He had showed them. Tayo po mag-pray, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli sa great privilege. Thank you po sa CBBC San Pedro. Thank you for Dr. Ed for giving me privilege to stand behind this pulpit and to praise Thy Word of God. At dalangin ko, Diyos, Ikaw po magpapala sa amin, Panginoon, yung gabi. The Holy Spirit, empower your servant tonight. Make my blessing to Thy people. Dalangin ko, Diyos, ang pagpapala mula sa inyong mga salita. Dalangin ko, Diyos, I am nothing, O God, without your wisdom and power. I am good for nothing tonight, O God. Dalangin ko, Diyos, Ikaw po magpapala sa amin. And send us revival from this pulpit, O God, from your words. And nothing, O God, kung wala po kayo. Use me again, O God, to deliver your message tonight. Forgive our sins, cleanse our heart, and fill our heart with your word tonight. And all these things you ask in Christ Jesus' name, Amen. All right, you may be seated. Praise to God. Salamat po sa Panginoon. Ang title ng mensahe natin ngayon, the Bible says in verse 9, 78, verse 9. The children of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle. Ang mensahe natin ngayon ay the danger of turning back. Amen. Ang panganib ng pagtalikod sa Diyos. Napakadelikado. The dangerous decision to turn back from the Lord. Yan po. The dangerous decision. Sa madaling salita, the dangerous decision na isang Kristiyano na mag-backslide. No, kasi yung turn back, English, yung backslide, madali nyo maintindihan. So makita natin, dito po sa ating binasa, ito po ay history of Israel.
para ipaalam sa mga children's children ang kabutihan ng Diyos sa kanila. At ang ginawa ng Diyos, and they commanded the parents to pass on the history of God's work to the next generation. At dito po, the children of Ephraim, no? Ito po ay mga lahi ng 12 tribes, no? Alam naman natin ang 12 tribes, ito ay lahi ni Jacob. Na si Jacob ay may 12 na anak. 12. Na nandyan po si Reuben, si Simeon, si Levi, si Judah, si Isaacar, si Zebulon, at nandyan si Dan, si Naphtali, si Gad. At saka si Joseph, na anak ni Jacob kay Rachel, na si Joseph, at saka si Benjamin. At si Joseph po ay may 2 anak. Ang anak niya ay si Ephraim at si Manasseh. So ito po si Ephraim. No, sinasabi ni Asaph sa Psalm 78 verse 9, the children of Ephraim. Ito ay galing sa angkan ni Joseph. No? At ito po si Ephraim, ito ay kilala, sikat, may pangalan sa usapin ng labanan, sa larangan ng labanan. Ito po maasahan si Ephraim. Magaling ito sa laban, si Ephraim. Pero nakakalungkot, mga kapatid, ang sabi rito, being armed, kompleto po sa armas. Being armed, carrying bows. But it's sad to say, they turn back in the day of battle. Nagtumalikod sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Tumalikod sa kalooban ng Panginoon. In short, nag-backslide sa Panginoon. Being armed, imagine, being armed, naka-espada, may kalasag, kompleto, at doon na sa laban, sa gitna ng laban, umatras. Oo. Tumalikod, nag-backslide. Makita natin, ito, imagine natin, nakakagulat, biglang tumalikod. Kaya ito ay isang halimbawa ng isang pamilya, sila buo sa simbahan, buo sila sa ministry, matapat, naglilingkod, matapat na nanambahan, and all of a sudden, biglang umatras. Biglang nag-backslide ang isang pamilya, isang Kristiyano, biglang nag-backslide. Biglang tumalikod. Nasa ministry, faithful sa ministry, nandyan sa ministry, lahat ng ministry, nasa kanya, and then, turn back in the day of battle. Tumalikod, nag-backslide. Kapatid. No? Biglang nawala sa simbahan, biglang nawala sa pananambahan, biglang nawala sa ministry. Ito po ang nangyari sa children ni Ephraim. Kaya nga, that is the dangerous decision of backsliding. Pinaka-panganib, no? Na desisyon ang paglayo at pagtalikod sa Diyos. Napaka-panganib. Like people of Israel, they rebelled and refused to give their heart to God. Sabi niya sa verse 8, they forgot about God's miracle. Marami po ang himala na pinakita ng Panginoon sa bayan ng Israel. No? Maraming mga tulong ng Panginoon, pagpapala ng Panginoon na kanilang natamasa, naranasan. But it's sad to say, they turn back in the day of battle. Nag-backslide po sila, kapatid. Lumayo sila, tumalikod sa Diyos, kapatid. So makita natin, sa una, what happened to backslider?
Ano mangyari sa backslider? Kaya mapanganib, mga kapatid. Excuse me. Sa number 1, turn away from God is losing benefits. Mapanganib ang pagtalikod sa Diyos mag-backslide. Bakit? Yan ang pagsimula ng pagkawala ng benepisyo, ng blessing. Pag tumalikod ka sa Diyos, ibig sabihin, inaalis mo ang blessing ng Diyos. Amen. Kaya mapanganib na kung saan ikaw ginagamit ng Diyos, nasa ministry ka, masaya ka sa gawain ng Diyos, and all of a sudden, you turn back. Nag-backslide ka. Kaya mawala. You miss the benefits from God. Mawala ang benepisyo. May minisi tayo sa kapulisan, ang mga pulis ay mayroong tinatawag na benepisyo. May benepisyo sila, aside from their salary, mayroon silang benepisyo, mayroon silang food allowance, gasoline allowance, mayroong food allowance, clothing allowance, dami nilang allowance. Bukod pa sa sideline. May allowance pa. Pero makita natin, pag sila ay magkaroon ng kaso, negligence of duty, mawawala ang benefits. Mawala yung bonus, mawala yung mga clothing allowance, gasoline allowance, wala. Food allowance, wala. Mawawala. Pati esweldo, mapinding. Mawala ang benepisyo. Ganon din pa nag-backslide tayo sa Panginoon. Mawala din ang benepisyo natin, kapatid. Mawala pag lumayo tayo sa Panginoon. No. Turn back the day of battle. Mawala. No, mawalan tayo ng apoy sa panampalataya. Katulad nating talata nating binasa sa kay Ephraim, tumalikod sa Diyos, lumayo sa Diyos, at bumalik sa sariling plano. May sarili silang plano. Hindi na sila sumusunod sa plano ng Diyos. Kaya mapanganib pag lumayo tayo sa Panginoon. Because turn away from God, losing benefits. Mawala ang benepisyo. Oo. Alam natin ang benepisyo. Amen. Mayroong sa atin siguro rito, mayroong tumatanggap ng 4-piece. Mayroong tumatanggap na 4-piece. Ang salamat naman, wala. Ibig sabihin, pinagpala kayo. 4-piece. Oo. Tanda natin, pag tayo nag-backslide, hindi mawawala ang kaligtasan. Dahil ang paniwala natin ng kaligtasan ay mayroon tayong eternal security. We believe that once you are saved forever. Pero ang mawawala sa atin pag tayo nag-backslide, yung benepisyo. Oo. Katulad ng 4-piece, mawala sa atin. Hindi lang 4-piece ang mawala sa atin, 5-piece. Oo. Maraming peace ang benepisyo na matanggap natin sa Panginoon pag manatili ka sa Diyos. Amen. Oo. Sabi ko nga, 4-piece, pero 5-piece. Nandyan yung protection. Nandyan yung presence ng Diyos. Nandyan yung provision ng Diyos. Hindi ka babayaan ng Panginoon. Nandyan yung peace ng Panginoon. Nandyan yung power ng Panginoon. 5-piece ang mawala pag wala ka sa Panginoon. Pag lumayo ka sa Panginoon, tumalikod ka sa Panginoon, wala kang 5-piece na matanggap. Amen.
Wala. Wala kang proteksyon. Pag tumalikod ka sa Diyos, wala kang proteksyon. Katulad ng children of Ephraim, being armed, kompleto, may espada, may kalasag, lahat umatras. Alam ba, pag umatras ka, wala kang kalasag sa loob, sa likod, at madali kang matamaan ng kaaway. Kaya wala sa atin ang proteksyon. Madali tayong matamaan ng kaaway. Kapatid, number 1, tayong target ng kaaway. Walang iba kundi si Satanas. Kapatid. Oo. Kasi tumalikod ka sa Diyos. Tumalikod ka. Kaya pag tumalikod, wala kang panalo. Wala kang proteksyon, mga kapatid. No, ang sabi ng Ecclesiastes chapter 10 verse 8, he that diggeth a pit shall fall into it, but whosoever breaketh an hedge, the serpent shall bite him. The serpent shall bite him. Pag tumalikod ka sa Diyos, mawala kang proteksyon, and one day, you are the number 1 target of Satan, and the serpent shall bite him. Your family, the serpent will bite him. Our children's, the serpent bite him. Amen? Delikado, mga kapatid, pag tumalikod tayo sa Panginoon. Hindi lang ikaw ang delikado, kapatid, kundi delikado ang anak mo, ang mga apo mo, kapatid. They were number 1 target of Satan. Amen. Yan po ang nais ni Satanas. Sabi nga na sa 1 Peter chapter 3 verse 8, be sober, be vigilant, because the devil is as a roaring lion, seeking him whom he may devour. Sisirain po ang ating pamilya. Oo. Mawala ang isang benepisyo, wala po tayong proteksyon. Kapatid, pag wala ka sa Panginoon, pag sa Panginoon ka, may proteksyon. Naalala ko yung nagsundo ako ng mga anak ko, sa school. No, doon sa school, mayroong lugar doon sa gate. Doon ako palagi. At isang araw, sunduin ko na yung mga anak ko, sila JB. Dahil matagal akong makarating sa school, dahil nakabisikleta ako, biglang pumutok yung transformer doon sa tapat ng gate, na kung saan nandoon po ako nakatambay at nagaantay. Pumutok. Lahat po ng mga parents nandoon. Lahat po na nagtitinda doon sa tindahan, sa tapat ng gate ng school, sunog po sila lahat. 3rd degree burn. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon. Nandyan ang proteksyon ng Panginoon. Hindi ako kaagad nakarating sa lugar, no? Bago pumutok ang transformer. At may namatay. Marami po ang namatay nung oras na yun. Isa po sa classmate ni JB namatay. Natamaan. Nasabugan ng transformer. Kaya kapatid, pag wala ka sa Diyos, walang proteksyon ang Panginoon. Walang proteksyon ang buhay natin pag wala ka sa Panginoon. Wala ang presensya ng Diyos, kapatid. Kaya kag mayroon kang problema, mahihirapan ka kasi hindi mo kasama ang Panginoon. Hindi mo maklaim ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos. I'm with you always unto the end of the world. I will never leave thee nor forsake thee. Pag tumalikod ka sa Diyos, wala yan ang benepisyong yan. Wala ang presensya ng Diyos. Oo. Wala ang provision ng Diyos. Pag may pangailangan ka, hingi ka sa Diyos, kapatid. Mailap ang pagpapala ng Diyos, kapatid. Oo. Alam ko yan. Alam niyo yan. Alam ko yan kasi nag-backslide din ako. At alam rin yan, kung mayroon sa atin naka-experience ng backslide, ganon din. Mailap ang pagpapala ng Diyos. Oo. Last month, umuwi kami sa probinsya. Oo. Umuwi kami, namatay yung mother ko.
Sabi ko, lahat kami uwi. Siyam kami uwi. Sabi ko, malaki ang budget natin. Back and forth. Oo. Binilang namin budget. Ako. Sabi ko, ang budget namin, Batangas lang. Pininta namin ako, ang Batangas lang tayo, Bisaya tayo pupunta. Mag-pray tayo sa Diyos. Nag-pray kami sa Panginoon. No. And God provide our financial needs. Oo. Sabi ko sa mga anak ko, pag-pray nyo ganitong amount, gulat sila, laki. Hindi ko, malaki ang Diyos natin. Siya magpo-provide ng ating pangailangan. Oo. Sabi ko, pag nauwi tayo, mag-pray tayo. Mag-pray tayo sa Diyos. Oo. God provide, nakauwi kami, nakabalik. May marami pang sobrang blessing. Oo. May sobra pa. Sabi ko, mga anak, oo. Yung sobra, dadaan tayo sa inasal. May sobra pa yung blessing. Yung pamasahe ninyo, kasi usapan namin, sagot ko yung papunta, kayo pabalik. Kasi kung wala kayong pamasahe, iwan ko na kayo. Kami na babalik. Kaya maganda kayo. Nang nandoon na kami, sabi ko, mga anak, yung mga pamasahe nyo pabalik, ibili nyo lang ng pasalubong. Ang Diyos nagpo-provide ng ating pangailangan. No. God provide. No. Pagkasama mo ang Panginoon, hindi ka pabayaan ng Panginoon sa iyong pangailangan. Amen. Pagdating namin sa probinsya, maraming tatanong, saan kayo kumuha ng pera? Saan kayo kumuha? Ay, sabi ko, may Diyos kami sa taas, nagpo-provide. Mayaman. Siya ang nag-provide ng aming pangailangan. Tinatanong pa kami kung saan kami kumuha eh. Akala niya may racket pa kong iba eh. Sabi ko, wala na akong racket. Sa taas na ko humingi. Diretso na. Amen. So makita natin kapatid, nandyan ang protection ng Diyos, nandyan ang provision ng Diyos sa ating pangailangan. Kapatid, nandyan ang presensya ng Diyos, nandyan ang kapangyarihan ng Diyos. You see the power of God. Amen. Oo, power ng Panginoon. Sabi ko, pag uwi natin, hindi tayo babalik pag wala tayong 1,000 souls na masira ng gospel. Ay siyam lang kami. Oo, sabi ko, paano to? Hayaan mo na ang Diyos gagawa. Oo. And praise God. Oo. Because sira natin yung mga mayor, gobernador, pasira natin. Praise God. Nasiran namin yung 3 mayor at 1 gobernador. Ang gobernador ng Antique, nasiran ko ng gospel. At marami pa, thousands of souls saved. Amen. Nakashare kami 260 students sa isang school, no? Nagkaibigan ko doon at classmate ko yung principal. Oh. Naka-share kami ng 300 teachers. Oh. 300 teachers. Praise God. Sabi ko, hindi tayo uwi hanggat hindi 1,000. Kaya kapatid, matagal kami nakabalik. Sabi ni Pastor Alan, kailan ba kayo uwi? Sabi ko, wala pa kaming plano. Sabi ng men namin, Biko, ikaw ulit mag-preach sa prayer meeting. Pastor, kailan po kayo uwi? Sabi ko, wala pa kaming plano. Kasi hindi pa namin na-reach ang 1,000. Praise God, 1,094 tumanggap sa Panginoon. At saka kami umuwi. We see the power of God. Kaya kapatid, pagkasama mo ang Panginoon, huwag kang mag-iwalay sa Diyos, huwag kang tumalikod sa Diyos. We experience benefits, nandyan ang protection ng Diyos, nandyan ang presensya ng Diyos, nandyan ang kapayapaan ng Diyos. Mapayapa ka. Amen. At pag tumalikod ka, wala kang kapayapaan. Pag Kristiyano ka. No. Laging magulo ang buhay pag wala ka sa Panginoon. You miss the provision, protection
Amen? Makita natin, kapatid, no? May nandyan ang protection ng Diyos. Amen? Naalala niyo si Shadrach, Meshach, Abednego? Sinamahan ng Panginoon, sabi ni King Nebuchadnezzar, di ba ang tinapon ninyo 3, bakit 4 sila at ang isa ay katulad ng Son of God? Bakit nandoon ang Son of God? Sinamahan sila ng Panginoon. Nandyan ang presensya ng Diyos. Nandyan ang provision ng Diyos. Nandyan ang protection ng Diyos, kapatid. Pagkasama mo ang Panginoon. Kaya mga kapatid, I encourage you, huwag kayong tumalikod sa Diyos dahil mapanganib. It is a dangerous decision to backslide, to turn back from the battle. Oo. Kaya kapatid, mawala. You will miss the benefits. Turn away from God is losing all benefits. Amen. Yan po. At marami pang benepisyo ang Panginoon. So number 2 na, number 2. Oo. Number 2, our relationship with God weakens and easily tempted into sin. Amen. Pag tumalikod ka sa Diyos, masira ang relasyon natin sa Diyos. At manghihina ka. At madali kang matukso ng kasalanan. Oo. Madali. Ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2. 1 Peter chapter 2 verse 22. The dog is turned into own vomit again. Amen? Sabi rito, but it is happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit, and the sow that was to her wallowing in the mire. Katulad tayo ng aso na babalik ulit, kainin ulit ang suka. Katulad ng baboy na babalik ulit sa putik. Ganyan ang Kristiyano, kapatid. Pag tumalikod sa Diyos, mas masahol pa tayo sa unsaved. Oo. Makipag-compromise na po tayo sa sanlibutan. Ang sabi ng Biblia sa Romans 12 verse 2, be not conformed to this world, but be ye transformed by renewing of your mind, that ye may be proved what is acceptable, what is good and acceptable unto God. Hindi ka tanggap-tanggap sa isang Kristiyano tumalikod sa Panginoon, kapatid. Babalik ka sa dati mong kasalanan. Isang araw, pag tumalikod ka sa Diyos, babalik ka sa ngayon, hawak mo Bible. Isang araw, pag tumalikod ka sa Diyos, hindi mo na hawak ang Bible. Ang hawak mo, red horse. Ang hawak mo, sigarilyo. Ang hawak mo, manok. Wala na, kapatid. Ang awitin mo rito, to God be the glory. Huwag na. Baka sumablay pa eh. Pero kapatid, hindi na yan ang awitin. Oo. Ang awitin mo na ay my way. Hindi na God's way. My way na. Alam naman natin na mga umawit ng my way ay Oo. Kasi mayroon akong kaibigan. Sabi ko sa pinsan ko, saan si Ay, wala na, namatay na. Bakit? Kasi umawit ng my way. Hindi nagustuhan ng katabi sa nightclub. Binaril. Ano nangyari? Wala. Kaya pag tumalikod ko sa Diyos, wala. Kapatid. Kaya walang mangyari, kapatid, pag tumalikod tayo sa Diyos.
our relationship with God, weaken. Mahina ka na sa Panginoon. Kaya pag mayroon kang kailangan sa Diyos, wala, mahina. Hindi ka papansinin ng Panginoon. Ang paborito mong verse, Jeremiah 33:3, Call unto me, I will show thee the great mighty things that thou knowest not. Pag nag-backslide ka, wala. Walang kasagutan ng ating prayer. Kasi it weaken our relationship with God. Mahina ka sa Diyos. Pag mahina ka sa Diyos, wala. Mahina ka sa Diyos, wala eh. Amen? Sa pulis nga, pag malakas ka eh. Padandaan ka lang sa checkpoint. Sir, padaan sira. Sige lang. Minsan pagdaan ka, nagbe-bless pa sila eh. Akala ko, pag bless sila, may kasama. Wala rin pala. Sabi ko, dapat pag mag-bless kayo, may kasama. So makita natin kapatid, walang mapapala pag nag-backslide ka. Manghihina ka lang at madali kang mahulog sa kasalanan. At maging masahol pa ang buhay natin at lalo na ating pamilya at mga apo natin, wala na. Amen. So number 3 na. Sabi ni Dr. Ed, isuot na ang sapatos. Number 3, the consequence is punishment and discipline. Ayan ang nakakatakot. Amen. God will discipline us as well as God punish us. Amen. God punish us. Pag wala kang salita ng Diyos, wala kang pananambahan, wala ka sa ministry, wala ka lahat, wala kang prayer, wala kang word of God, wala kang service, wala kang worship, nako. The consequence is punishment and discipline. Dalawa, God will punish us or God will discipline us. Amen. Sabi ng Proverbs 22:3, a prudent man foreseeth evil and hideth himself, but the simple pass on and are punished. Napansin natin, pag wala kang salita ng Diyos, wala kang alam sa ginagawa mo. Wala kang alam sa decision mo. Oo. Hindi mo alam na sa kasalanan ka na pala. Hindi ka na iwas sa kasalanan. The simple pass on. And are, punished. Punished. Oh. Ano sa Tagalog ang punished? Punish. Punish. Pag punish, wala nang pakinabang. Wala nang pakinabang ang buhay natin, kapatid, pag wala ka sa Diyos. Instead na ikaw ay ginagamit ng Diyos sa choir ministry, sa soul winning ministry, sa deaf ministry, sa ushering ministry, wala na. Panis ka na. You are punished. Sa Tagalog. No. Consequence is punishment and discipline. Oo. Wala kang pagpapala. Oo. God will discipline us. Sabi ng Hebrews 12 verse 6. No? Hebrews 12:6. Oh, God will discipline us. Basahin natin muna sa Hebrews 12:6. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you a son, what a son whom the Father chasteneth not. Amen? God will discipline us. Asahan natin ang punishment at discipline ng Diyos pag tayo tumalikod sa Diyos. Kaya mapanganib, delikado sa isang pamilya, sa isang Kristiyano na nasa ministry ka, tapos bigla kang tumalikod, katulad ng children of Ephraim, yan ang nangyari. Punishment and discipline. Alam naman natin ang punishment and discipline. Sabi dito ng Bible, not joyous but grievous. Hindi ka maging masaya.
hindi ka masasaktan ka. Grievous, masakit. Masasaktan ka, kapatid. Kaya, wala pa. Sa Bible na eh. Sino ang nag-backslide? Tingnan ni si Jonah. Si Jonah. No. Si Jonah nag-backslide. Ano nangyari? Instead, pinapunta ng Panginoon sa Ninive. Saan pumunta? Tarsis. Tumalikod sa Diyos. Nag-backslide. Ano nangyari kay Jonah? God prepared. Great storm. Makita natin? Pagka tayo tumalikod sa Diyos, great storm in our life will come. Darating ang storm. Maraming pagsubok, maraming problema. Pag lumayo ka, lumihis ka, tumalikod ka sa Diyos, kapatid, we are like Jonah, kapatid. We experience great storm. Hindi basta storm, is a great storm. Amen. At hindi lang yan, kapatid, matatapos. Kapatid, hindi lang storm ang matanggap natin. And God prepared, sabi ng Bible, sa Jonah chapter 2, God prepared great fish. And that great fish swallowed Jonah. Amen? Nilunok si Jonah ng malaking isda. Kapatid, sabi ng iba, wala na ngayong malaking isda na ganyan. God is creator of everything. Mga kapatid, mayroong punishment ang Panginoon. Merong kasama kasi nag-order sa akin ng iniinom kong sagip. Sabi niya, Pastor Bong, pwede ba yan sa paa ko? Kasi mahirap maglakad. Sabi ko, ano nangyari sa paa mo? Sabi niya, yung paa ko ay bakal na. Pwede ba yan sa bakal? Sabi ko, hindi na. Kasi anong nangyari? Sabi ko, ano nangyari? Kasi ang paa ko naputol. No. Sabi, bakit naputol? Bakit naputol yung paa mo? Sabi niya, ito ang resulta ng ako ay Kristiyano, nag-backslide. Nung nag-backslide ako, tumakas ako sa Panginoon at nag-drive ako ng motor at nabangga ang motor ko, putol ang paa ko. Talagang putol. Hiwalay. Oo. Kaya mabuti na lang napalitan ng bakal. At siya ay bumalik na sa Panginoon. At ngayon, pastor na. Amen. Aba, kapatid, huwag naman natin hintayin, maputol pa ang paa natin, at saka bumalik ka sa Diyos. Bumalik ka na, kompleto pa. Amen. Kompleto. Kaya blessing din yung paa niya kasi napalitan ng bakal. Kasi sabi niya, pagka mag-preach ako, ginagawa kong sample ang paa ko. Sabi niya, pag hindi kayo sumuko sa Panginoon, hindi kayo magbalik loob sa Panginoon, ito ang mangyari sa paa ninyo. Putol. Putulin ng Diyos. Oo. Kasi pinutol ng Diyos ang paa ko. Yan. Ginagamit niya ilustrasyon ng paa. Sabi niya, pag hindi kayo makinig, gagamitin ko ang paa ko. Sisipain ko kayo. Kasi bakal yan. Hindi kong ganda naman pala. Blessing naman pala yung paa mo, Pastor. May blessing ang pagbabackslide. Oh. Kaya kung mag-backslide kayo, may bakal naman. Ginagawa niyang panakot sa membro. Kaya marami siyang membro eh. No. Kaya minsan binibiro na, buti ka pa, Pastor, naputol yung paa mo. Kaya lumalaki ang simbahan mo eh. Kapatid, punishment will come and discipline. Disiplinahin tayo ng Diyos. Hindi ganon kadali masakit.
Oo. At mayroon pa akong isang kaibigan. Isa pa akong kaibigan. Oo. Oo. Hindi kayo matatawa. Hindi kayo matatawa sa nangyari sa kanya. Lagi naming in-invite sa church. Sabi ko, brother, magsimba ka na, kayo pamilya. Pabalik-balik kami. Ilan na kami bumabalik doon sa kanya. Balik. Brother, balik ka na. Kasi nag-backslide siya, napunta ng abroad. Pagdating niya, medyo umangat na. Marami nang siyang mga material blessing. Oo. At naiba na ang kanya mga kaibigan. At tuwing bisita namin, nagiinuman na sila doon. At hindi na namin mahila sa church. Marami kaming pumunta. Hindi na. Oh, at hinayaan na namin. Isang araw. Ito na. Nagkaroon siya ng sakit na cancer of the blood. Cancer of the bone pa. Yan po ang sakit niya. At nangayayat siya, nangayayat. At lumipat siya rito sa Cavite, nalaman ko, binisita ko. Nako, nung binisita ko, sobrang payat na. Na dati ang mukha niyan ay parang artista. Pero nung nakita ko, ako ay naawa. No? Kasi nung nakita ko, nako, sabi ko lahat ng bulati nakapirma na. Oo. Sabi nila, isa na lang bulati. Wala na to. Pero to sa kanya, ubos. Oo. Nag-pray kami, naalala niya. Sabi ko, hindi nakakatawa, nakalungkot eh. Mahirap sa inyo, nakalungkot na. Nakalungkot eh. Ito nangyari. Pinag-pray namin, pamilya. Sabi niya, Brother Bong, naalala ko nung kayo nagbibisita. Oo. Naalala ko kayo. At sabi niya, pag-pray mo ako, pag ako gumaling, ako ay babalik sa ministry, babalik ako sa gawain ng Panginoon. Sasama ko, Brother Bong. Oo. After a month, namatay yung kapatid. Kinuha siya ng Panginoon. Oo. Babalik loob siya sa Panginoon, ay wala na. Wala nang pag-asa. Wala na eh. Lahat na, nakapirma. Ayun. Nakalungkot, kapatid. Bakit? Tumalikod siya sa Panginoon. Tumalikod sa Panginoon. Kawawa po ang kanyang asawa, kawawa ang kanyang mga anak. Wala na sa gawain ng Panginoon. Oo. Yan, nakakalungkot. Kaya kapatid, hindi na natin kailangan tumalikod sa Diyos. Bakit? Nagpinagpala ka na ng Diyos eh. Pinagpala ka na ng Diyos. Ito na ang simbahan na kung saan pinagpala ka ng Diyos. Ito na ang ministry na kung saan binibless ka ng Diyos. Masaya ka, naglilingkod sa Diyos. Aba, ano ang rason? Bakit ka tatalikod sa Diyos? Pinagpala ka ng Panginoon. Katulad ng children of Ephraim, sila ay tumalikod sa Diyos in spite na sila nakatanggap ng mga himala ng Diyos. Tumalikod sa Panginoon. Kaya huwag na tayong tumalikod sa Panginoon. Turning back, we lost our benefits. Our relationship weakened and easily commit sin. And consequence is punishment and discipline. No. Kung nag-iisip ka, balik ka na sa Diyos. Balik ka na. Sabi ng James 4:8, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinner, and purify your heart. Purify. Ayusin mo, ayusin natin ang ating puso. Kung tagilid ka ngayong gabi, nagpaplano ka mag-backslide, huwag na kapatid. Tama na yung mga experience at testimony sa Biblia at mga kapatid na nag-backslide. Wala pong nangyari sa kanila, kapatid. Hindi masaya ang ending ng kanilang buhay, kapatid. Maganda ang ending ng buhay natin.
tayo ay masaya, naglilingkod sa Diyos hanggang tayo mamatay. Paglingkuran natin ang Diyos at kung saan, nandyan ka, pagpalain ng Panginoon. Kaya kapatid, dangerous. Turning away from God is losing benefits. Relationship with God weakens and easily tempted to sin. And consequence of backsliding is punishment and discipline. Kapatid. Kaya go back to God. Return to God. Balik ka. Kailangan revival muli sa Diyos. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you for that message this morning. This evening, O God, thank you sa inyong salita. Thank you for the power, Holy Spirit of God. Salamat po, Panginoon.